Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Sa likod ng pader na ito, matatagpuan ang bundok Moria, kung saan dating nakatayo ang templo ng Jerusalem at ang Kaba ng Tipan. At sa loob ng bundok ng templo, matatagpuan ang ilan sa pinakamahahalagang arkeolohikal na natuklasan na may kaugnayan sa Biblia. Maaring narito pa rin mismo ang Kaba ng Tipan. Ngunit sa loob ng maraming siglo, lubos na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na ito at ngayon, hindi rin tayo papayagang makapasok sa loob ng bundok ng templo. Pero tayo, oo, pupunta tayo sa isang lihim na laboratoryong arkeolohikal na nag-iingat ng mga bagay na ilegal na inilabas mula sa loob ng bundok ng templo. Magkakaroon tayo ng eksklusibong access para makita ang mga bagay mula mismo sa templo ng Jerusalem. Ang ilan ay konektado pa sa kasaysayan ni Jesus. Tiyak na magiging kamangha-mangha ang araw natin sa arkeolohiya. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang buong lugar na ito ay tinatawag na Giikan ni Arauna at ito ay binili ni Haring David. At pagkatapos, ang kanyang anak na si Haring Solomon, Itinayo niya sa pinakamataas na bahagi ng Eira, sa bundok Moria, ang templo ng Jerusalem, kung saan inilagay ang Kaba ng Tipan. ngunit ang templong ito ay nawasak at muling itinayo. At ang ikalawang templo ang siyang templo na nakilala ni Jesus. Ikinuwento sa atin ng Biblia na maraming beses siyang pumunta sa templo at sa mga looban nito upang magturo sa kanyang mga disipulo at sa mga tao. Sa lugar na ito, nagpagaling si Jesus ng mga bulag at mga pilay. Ngunit nawasak din ang ikalawang templo at lahat ng mga gusali at kagamitan nito ay winasak at ibinaon, at ang bundok ng templo ay nanatiling abandonado sa loob ng maraming siglo. Hanggang sa ikapitong siglo, Noong taong 638 pagkatapos ni Kristo, unang nasakop ng mga Muslim ang lupain ng Israel at nasakop nila ang bundok ng templo at dito itinayo nila ang Moske ng Al-Aqsa at ang Dome of the Rock. At ang mga lugar na ito ay may limitadong pag-access para sa mga Hudyo at Kristiyano. Pero hindi ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang bahagi sa ilalim ng lupa na patuloy na umiiral, ito ay ipinagbabawal na pasukin ng kahit sino, lalo na ng mga arkeologo. Ibig sabihin, may napakalaking arkeolohikal na kayamanan dito. Marami sa populasyon ng Israel ang naniniwalang nasa ilalim ng lupa ang Kaba ng Tipan sa bahaging ito. pero hindi namin kayang makarating doon. Wala kaming paraan para makapunta roon. Hindi kami pinapayagang makapasok. At dahil dito, ang mga natuklasang biblikal na ito ay sabay na napakalapit sa atin, ngunit napakalayo rin. Ang pangarap ng bawat arkeologo ay makapaghukay sa loob ng bundok ng templo. Pero, gaya ng sinabi natin, ito ay lubos na ipinagbabawal. Hanggang noong taong 1900 dahil sa isang krimen na nangyari sa lugar na ito. Noong 1900 ang Waqf na siyang organisasyong Muslim na namamahala sa bundok ng templo ay nagsagawa dito ng ilegal na paghuhukay sa ilalim ng lupa. Naghukay sila at nagtayo ng isang moskeng nasa ilalim ng lupa na may sapat na espasyo para sa hanggang 10,000 tao. Isang napakalaking konstruksyon dito mismo sa lugar na nakikita natin, sa lugar na kilala noon bilang mga kwadra ni Solomon. At nung naguhukay sila para itayo ang moske, lahat ng nakuha nila sa ilalim ng lupa ay basta na lang nila inilagay sa mga truck at ipinadala ang mga truck sa lambak ng Sedrao, na siyang lambak na dumadaan dito sa ibaba. At basta na lang nilang itinapon ang 9,000 toneladang lupa mula sa bundok ng templo,
kasama ang mga natuklasang arkeolohikal. Talagang isang krimen laban sa kasaysayang biblikal, bukod pa sa pagiging, literal, isang ilegal na konstruksyon. Pero isang arkeologo na nagangalang Zahid Vera ang nakatuklas na nangyayari ito. At kinuha nila ang 9,000 toneladang itinapon at dinala ito sa isang proyektong arkeolohikal, ang proyekto ng pagsasala, na naipakita na namin dito sa channel. At sa proyektong ito, sila ay nagsasala at naghihiwalay ng lupa at mga bato mula sa bundok ng templo para sa arkeolohiya. At ang mga arkeolohikal na bagay na ito ay dinadala sa isang lihim na laboratorio dito sa Jerusalem upang pag-aralan. At ngayon, sabay-sabay tayong pupunta sa lugar na ito at makikita natin mismo sa ating mga mata kung ano ang nakuha mula sa loob ng bundok ng templo at kung paano ito direktang konektado sa Biblia. Tara na! Sa wakas, nakarating na tayo sa mga laboratorio. Nasa Jerusalem pa rin tayo, pero sa ngayon ay nasa isang lihim na lokasyon tayo. Walang sinuman ang dapat makaalam kung saan eksakto sa lungsod ang mga laboratoryong ito. Dahil dito, literal na itinatago at pinag-aaralan ang ilan sa pinakamahahalagang natuklasang arkeolohika ng Israel at marahil ng buong mundo. Mga natuklasang arkeolohikal na direktang konektado sa templo ng Jerusalem. Hindi lang natagpuan ang mga ito sa lugar ng bundok ng templo, kundi marami rin sa kanila ay konektado sa templo, pareho sa unang templo ng Jerusalem at sa ikalawang templo. At makikita rin natin ang mga bagay na direktang konektado kay Jesus. Halagang kamangha-mangha ito. At dahil dito, lahat ng nandito ay kailangang mapanatili hanggang mailipat sa ibang ligtas na lugar tulad ng mga museo. At ngayon mga kaibigan, magkakaroon tayo ng pribilehiyo. Talagang excited ako para sa araw na ito. Papasok tayo sa mga laboratorio. Halina kayo! Sumama kayo sa akin! Papasok na tayo ngayon sa isa sa maraming imbakan ng mga natuklasang arkeolohikal mula sa bundok ng templo. Tingnan ninyo kung nasaan tayo ngayon. Noong inalis ng Waqf, ang organisasyong Muslim na ito, ang 9,000 toneladang lupa, bato at mga natuklasang arkeolohikal mula sa bundok ng templo, pinag-uusapan natin ang napakalaking dami ng mga natuklasan. Mahigit kalahating milyong mga natuklasan na ang nahanap. Kabilang dito, mahigit sa 100,000 mga natuklasan na itinuturing na espesyal na mahalaga ng mga arkeologo. Kaya, na inalis nila ang lahat ng lupa mula sa bundok ng templo, dinala ito sa proyekto ng pagsasala. At ang unang hakbang, naipakita na namin ito dati rito sa channel, na ito mismo ang pagsasala na naghihiwalay sa isang banda ng lupa at alikabok mula sa bundok ng templo. At sa kabilang banda naman ay ang mga natuklasang arkeolohikal na hinahati sa iba't ibang kategorya. Dala ang mga kategoryang ito sa imbakan. Tingnan ninyo. Lahat ng lugar na kinaroroonan natin na yon, lahat ng ito ay mga natuklasang arkeolohikal na mga buto. Tingnan ninyo ito. Mga kahon at kahon at kahon lang dito sa imbakan ng mga buto. At ang tanong ay, bakit napakaraming buto sa ibabaw ng bundok ng templo? Maaring maraming dahilan dito. Maari ito ang pagkaingkinain ng tao sa bundok ng templo noong unang panahon. Ngunit maari rin itong mga buto ng mga hayop na inialay sa ibabaw ng templo. At para malaman kung anong mga hayop ang mga iyon, ano ang nangyari sa kanila? Bakit naroon ang mga buto sa bundok ng templo? Kailangan talagang suriin kung ang hayop ay hilaw, niluto, sinunog, kung paano ito pinatay, at kung anong hayop din ito dahil alam natin na hindi lahat ng hayop ay maaring ialay sa templo. Kadalasang, mga kosher na hayop ang iniaalay ayon sa mga batas ng kalinisan sa lumang tipan. At ang pagsasagawa ng sakripisyo
ay isang bagay na talagang laganap noong panahon ng Biblia. Pati na rin sa pamilya ni Jesus. Kung babasahin natin ang Biblia, maalala natin kung paano dinala ni Maria, ang ina ni Jesus, siya sa kanyang mga bisig papunta sa templo ng Jerusalem noong siya ay ilang linggo pa lamang ang edad. At pumunta siya sa templo at nag-alay siya ng 2 kalapate. Ibig sabihin, 2 bato-bato. At dahil dito, sa maraming mga buto na natagpuan, may mga natagpuan ding mga buto ng kalapate, kabilang na mula sa panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem noong panahon ni Jesus. Kaya lahat ng mga kahon na ito, halimbawa, na nasa tabi natin ngayon, ay naglalaman ng mga buto. At bawat bahagi na nakikita natin ay talagang magkakaibang mga kategorya. Dito, halimbawa, lahat ng mga kahon na ito ay naglalaman ng mga mosaic. Bawat kahon, mga kaibigan, na binubuksan natin ay isang tunay na archaeological na kayamanan. Tingnan ninyo. Kaya, nakikita natin dito ang mga maliliit na bato na ginamit sa mga mosaic ng bundok ng templo. Mga kaibigan, ito ay isang random na kahon na kinuha ko dito. Sandali, ayusin ko lang ang pagkakabaliktad. Marami pang kagaya nito. Kaya sabi natin, meron tayo ditong mga buto, meron tayong mga mosaic. Ang kategorya na pinakamaraming nahanap, isipin ninyo, sa lahat ng natagpuan tungkol sa bundok ng templo, ano ang pinakamaraming nahanap? Ano sa tingin ninyo ang sagot? Pwede ninyong ilagay dito sa chat o komento. Pinakamarami ay mga piraso ng keramika. At itong buong lugar dito, Moti, halika dito sa amin. Itong buong lugar dito sa may entrada, ang mga unang kahon na nadaanan natin, lahat ng iyon ay mga keramika rin. Maraming kahon ng keramika sa kabilang imbakan. Kakabukas lang din nila ng bagong imbakan. At gusto kong ipakita sa inyo ang kabinet na ito dahil dito sa loob nakalagay ang kategorya ng mga metal. Tingnan nyo ito. Mga kaibigan, hiwa-hiwalay sila. Una ayon sa material, kaya may bronze, may tanso, may bakal. Dito rin sa loob, makikita ang mga barya na gawa sa metal. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang particular na kahon na ito. Dito mga kaibigan, may mga pako. Mga lumang pako mula sa iba't ibang panahon kabilang nga noong panahon ng Romano. Ipapakita ko ang ilang halimbawa ng lumang pako. At syempre, kapag iniisip natin mga kaibigan, ang mga lumang pako, ang unang pumapasok sa isip natin, walang duda, ay ang pagpapako kay Jesus sa krus. Kaya dito, magagamit natin ang lahat ng mga kamanghamanghang natuklasan sa arkeolohiya para mas maintindihan at mapag-aralan ang buong kasaysayan ng Israel, pero lalo na ang kasaysayan sa Biblia. At makikita nyo rin, hayaan nyong ipakita ko sa inyo, bawat isa sa mga bagay na ito ay nakakategorya kung saang balde ito nahanap, anong lugar, at anong araw ito natagpuan. Tingnan nyo ito mga kaibigan, natagpuan ito noong 2015. Sino ang supervisor? Lahat ng ito ay nakatala dito sa loob. At mayroon ding computer system, mga espesyal na programang ginawa para tumong sa pamamahala at pananaliksik ng bawat isa sa mga bagay na ito. At hindi lahat ng natagpuan dito ay maliliit. Mayroon din kaming mga natagpuang malalaki. Makikita natin ang lugar na ito na isang kategorya ng malalaking espesyal na bato at mula ito sa iba't ibang makasaysayang panahon. Kaya kung pwede nating kunin, wow, mabigat. Pwede nating kunin dito at simulan nating tingnan kung ano ang meron tayo. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga dekorasyon, makikita natin na ang batong ito ay malamang mula sa panahon ng Bizantino. Ang panahon ng Bizantino, ang unang panahong Kristiyano sa banal na lupain. Mayroon tayong bato mula sa panahon ng Bizantino. Meron tayo dito mga kaibigan, halimbawa itong bato. Tingnan nyo kung gaano ito kainteresante. May butas at may bagay na nakasuksok sa gitna. Nakausap ko ang isang arkeologo at sabi niya, naniniwala silang maaring trangka ng pinto ang batong ito. Tingnan nyo kung gaano ka-interesante ang halo ng mga bagay dito. Dito, may isang bagay na medyo mas pangkaraniwan, masasabi natin, tulad ng kandado ng pinto. At sa tabi nito, makikita rin natin ang mga sagradong bagay
na konektado sa Templo ng Jerusalem. Dito rin sa loob, halimbawa, may piraso ng marmol dito. Nakikita niyo ba kung paano ito inukit? Naniniwala ang mga eksperto na maaring bahagi ito ng isang sinaunang simbahan. Kaya makikikita natin dito ang mga bagay na napakahalaga tulad ng mga piraso ng simbahan, mga bahagi ng mismong templo na ipapakita ko sa inyo mamaya, pati na rin ang mga bagay na ginagamit sa araw-araw. At dito pumapasok ang pinakamahalagang trabaho ng mga arkeologo na kunin ang mga mas pangkalahatang kategoryang ito at saka pag-aralan ang bawat bagay. Una, paghiwalayin ayon sa kategorya. Tapos, paghiwalayin naman based sa makasaysayang panahon. Ang panahon ng mga Kananeo o panahon ng Bronse, ang panahon ng unang templo ng Jerusalem, ang panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem, at ang katapusan ng ikalawang templo ng Jerusalem, na siya ring panahon ni Jesus. Kukunin nila, babasahin at susubukang intindihin ang mga sinaunang tagubilin, mga pangalan sa Biblia, mga tao, at mga bagay na nauugnay sa mga tauhan sa Biblia na natagpuan sa loob ng mga bagay na ito. Kaya talagang kamangha-mangha ito at sila ang pumipili. At isa pang bagay na ginagawa dito ay ang paghiwalayin ang mga bagay na ito mula sa kaunting lupa at alikabok ng bundok ng templo na nananatili pa sa pagitan nila. Kaya halika dito kasama ko. Makikita ninyo halimbawa dito, tingnan ninyo na ang lupa, ayan, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Ito mismo ay literal na lupa mula sa bundok ng templo. At makikita ninyo na ang kulay nito, mga kaibigan, ay kakaiba. Alam ng mga nakapunta na sa Jerusalem na hindi ganito ang kulay ng sahig. Mas kulay abuhin ito kumpara sa Jerusalem. At ito ay dahil ang lupang ito ay hinaluan ng abo, dahil ang una at ikalawang templo ng Jerusalem ay sinunog. At mismong si Jesus ang nagsabi nito. Ipinrupesiya ni Jesus ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Jerusalem. Sinabi niya, walang matitirang bato sa ibabaw ng bato. At iyan mismo ang nakikita natin ngayon. Walang natirang bato sa ibabaw ng bato. Pero sa mga batong wasak na ito, naroon ang arkeolohiya na ngayon ay pinag-aaralan, sinusuri, at sa pamamagitan nito ay muling nauunawaan ang kasaysayang biblikal. At dahil dito, maari nating tingnan ang lupaing ito at makita rito ang katuparan ng propesya ni Jesus. Literal na ang abong ito ang tinutukoy ni Jesus. At dahil dito, makikita ninyo na sa marami sa mga video, ginagamit ko pa nga ang kwintas na ito. Ang makikita ninyo rito sa loob ay eksaktong ito. Sa kwintas na ito, dala-dala ko ang lupa mula sa loob ng bundok ng templo. Kasama ng abo ng templo, literal na dinadala ko ang isang piraso ng kasaysayang biblikal at pagkatapos ay ikukwento ko rin sa inyo kung paano rin kayo makakakuha ng ganito. Pero ibabalik natin ang abo at lupa sa kanilang pinanggalingan. Tingnan mo ang kamay ko. Tingnan mo, natatakpan ng abo. Pero ngayon, kailangan na talaga natin pumunta sa laboratorio para makita kung paano pinag-aaralan at pinoproseso ang lahat ng ito. Tara na! Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video.
Kung gusto ninyo magkaroon ng bahagi ng kasaysayan ng Jerusalem, isang piraso ng kasaysayan ng bundok ng templo kasama ninyo, Dayanang dala-dala ko rin dito at makatulong pa sa proyektong archaeological na ito, may ipapakita akong kamangha-mangha sa inyo. Tingnan ninyo ito. Gamitin din ninyo ang QR code na nasa screen o ang link na nasa description at makikita ninyo ang Temple Mount soil. At sa loob ng bawat isa sa mga pakete na ito, una ninyong makikita ang sertipiko na pagiging tunay na ginawa ng mga arkeologo dito sa proyekto. Pero ang pinakamahalaga talaga ay ang mismong lupa mula sa bundok ng templo. Ang lupa na literal na kinuha mula sa isa sa pinakamahalagang lugar sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang kasaysayan na muling natutuklasan sa proyektong ito. Pwede ninyong dalhin ito sa ganitong paraan para ilagay sa estante, ilagay sa inyong bahay, o kaya naman tulad ng ginagawa ko, dalhin ito araw-araw. Pero talaga namang napakagandang paraan ito para magkaroon ng isang piraso ng Jerusalem o bigyan ng kakaibang regalo ang ibang tao. At tandaan din na tumutulong kayo sa pagpupundo ng proyektong ito. Kaya gusto ko talagang ibahagi ito sa inyo. At ngayon ay sabay-sabay nating mas alamin pa ang tungkol sa arkeolohiya ng lugar na ito. Tara na! Papasok na tayo sa laboratorio at dito talaga nagaganap ang trabaho. Dahil kinukuha nila ang daan-daang libong lahukay na bagay at mga piraso ng mga ito at nagsisimula nilang bigyang kahulugan ang mga ito. At maintindihan kung ano ang mga iyon, kailan pa iyon, sino ang gumamit at ano ang kaugnayan nila sa Biblia. Parang nagubuo ka ng puzzle na milyon-milyong piraso na marami pang nawawalang bahagi. Pero talagang kamangha-mangha ang ginagawa nilang trabaho at muling binubuhay ang kasaysayan. Gusto kong ipakita dito ang isang halimbawa ng kamangha-manghang nagawa nila. Tingnan ninyo ito. Nakahanap sila ng iba't ibang piraso ng bato na may iba't ibang kulay at iba't ibang hugis ang pagkakaputol. Pero lahat ng mga batong ito ay mula pa noong panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem. Mas particular, mula sa panahon ni Haring Herodes. At napagtanto ng mga arkeologo, sa tulong ng mga isinulat tulad ng mga aklat ni Flavio Josefo, na ang mga batong ito ay pinagdudugtong-dugtong at bumubuo ng mga disenyong ito. Mga kaibigan, ito ay walang iba kundi ang sahig ng templo ng Jerusalem. Oo, ang mga patio ng templo ng Jerusalem. Ang sahig ay hindi puti gaya ng nakikita natin ngayon. Sa halip, ito ay natatakpan ng mga ito na parang makukulay na tiles. At napakahalaga nito. Alam natin na si Jesus ay naglakad sa templo ng Jerusalem mula noong siya ay 12 taong gulang at lalo na noong panahon ng kanyang ministeryo. Halimbawa, sa kanyang huling linggo ng buhay, sa kanyang huling linggo sa Jerusalem, nakasulat na araw-araw siyang pumupunta sa templo ng Jerusalem upang magturo. Ganon din halimbawa sa portiko ni Solomon. At ang portiko ni Solomon at ang mga patio, ito ang kanilang mga sahig. Pareho ito pati iyon. Kaya may totoong posibilidad na si Jesus ay naglakad sa mga batong ito. At kung hindi man eksakto sa mga ito, ay sa mga batong katulad din ito. Literal na sinala nila ang mga pirasong ito at nagawa nilang buiin ang mga puzzle na ito. Kaya ngayon ay meron tayong mga bahagi ng sahig ng templo na naibalik. Shalom. Shalom, shalom! Batiin si Daniel Shani, ang arkeologo na isa sa mga nagtatrabaho sa proyektong ito. At hiniling ko sa kanya na magdala para sa atin ng isang kahon na may ilang mahahalagang natuklasan na nahanap dito sa lugar na ito. Anong dala mo para sa atin ngayon? May ilang bagay kaming nahanap habang nagsasala. Narito ang una dito, isa itong pintadong palawit na krus. Wow! Tingnan ninyo dito mga kaibigan, isa itong palawit na krus.
Alam natin na palawitin ito dahil sa butas dito sa bahagi na ito. Bakit may krus sa bundok ng templo? Sa isang punto sa sinaunang kasaysayan, may isang peregrino na pumunta sa templo. Pwede siyang nanggaling kahit saan. May palawit siya sa leeg na tulad ng sayo. Sana mas matibay ang kadena mo kasi naputol at nahulog ang kanya. Natuklasan naming hindi kami sigurado kung gaano na ito katagal. Maaring 500, 1,000 o 1,500 taon na. Kaya, sa pamamagitan ng bagay na ito, makikita natin ang koneksyon ng mga Kristiyano sa bundok ng templo. Sa bundok ng templo, makikita natin ngayon ang mga Hudyo at Kristiyanong bumibisita mula sa iba't ibang bansa. Noong sinaunang panahon, may mga Kristiyano peregrino rin sa bundok ng templo. Ayon sa kanya, hindi pa tiyak kung kailan nagmula ang palawit na ito. 500 o 1,500 taon na ba? Pero tiyak na ipinapakita nito ang koneksyon ng mga Kristiyano. At ano pa ang meron tayo dito? Habang inilalagay ko ito pabalik, ano pa ang meron tayo dito? Hindi lang mga Kristiyanong peregrino ang narito, meron din tayo mga Hudyo. At ano pa ang meron tayo dito? Hindi lang mga Kristiyanong peregrino ang meron tayo, kundi pati na rin mga Hudyo. At minsan, Isa sa kanila ay nag-iwan ng maliit na graffiti para sa amin. Ito ay piraso ng palayok na nabasag noong sinaunang panahon kung saan iginuhit ang simbolo ng mga Hudyo, ang menorah. Ito ay isang maliit na piraso ng seramika, tulad ng milyon-milyong seramika na nasa loob pa rin ng bundok ng templo at hindi pa naaalis. may kumuha nito, gumawa ng maliit na guhit at ipinakitang may Hudyo na dumaan sa bundok ng templo. Hindi pa tiyak kung kailan nagmula ang maliit na piraso ng seramika, kaya kailangang pag-aralan pa ito ng mga arkeologo. Di ako sure kung ang nag-drawing ng menorah ay mismo nakakita nito noon o kung ginawa ito ng isang taong dumating pagkalipas ng 100 o 1,000 taon na sinusubukang alalahanin ang hitsura nito. Wow, tingnan nyo. Sabi niya, di tayo sigurado kung nakita talaga ng tao ang orihinal. Ibig sabihin, may posibilidad na yung taong nagdrawing ng menorah na ito ay nakita talaga ang menorah ng templo dahil nandoon ito hanggang taong 70 noong ninakaw ito ng mga Romano at dinala sa Roma. Pero maaring ito ay patunay mula sa isang tao na nakakita ng orihinal na menorah. Dito, meron tayong maliit na ulo ng leon na gawa sa seramika. Wow! Tingnan mo ang muso, ang mga tainga at tigisang mata sa bawat gilid. Ito ang dulo ng kung ano sana ay isang kumpletong estatwa mula sa unang panahon, mga 8 siglo bago si Kristo. Kaya humigit kumulang ganyan. Mga 2,800 taon na ang nakalipas, may imahe ng isang leon sa ibabaw ng bundok ng templo. Pero ang isang imahe ng hayop ay hindi dapat naroon sa ibabaw ng templo. At kadalasan, ang mga imahe ng hayop, lalo na noong panahong yon, ay iniuugnay sa idolatria, sa pagsamba sa ibang mga Diyos o nilalang. At ang tanong na kailangan nating lahat itanong sa ating sarili ay, bakit may isang bagay na maaaring pagano sa ibabaw ng bundok ng templo? Kaya tinatanong din ng Biblia ang parehong tanong. At kung bubuksan mo ang ilang bahagi ng Biblia, gaya ng aklat ng mga hari at Ezekiel, makikitang nagsasalita laban dito ang mga propeta. At isa sa mga unang bagay na itinuturo natin kapag nag-aaral tayo ng kasaysayan ay kung may mga patakaran at may mga taong tumututol sa isang bagay, ibig sabihin nangyayari ito. Kaya naman natagpuan natin ang lahat ng ito at lahat sila ay basag. Pinili ko ang pinakamalaki, ang pinakamaganda. Marami tayong maliliit na sirang piraso ng mga kabayo, asno at baka. At sa isang punto, tinipon nilang lahat ng yon at binasag at itinapon. Kaya ang natatagpuan lang natin ay mga tira-tira. Nakikita natin dito ang isang patunay na mga kwento sa Biblia. Noong ang mga propeta ay sumisigaw sa mga tao at sinasabing tigilan na nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kabilang na ang idolatria na ginagawa sa ibabaw ng bundok ng templo, narito ang isang patunay. At mismo ito at ang iba pang mga bagay na ginagamit sa idolatria ay natagpuang wasak. At ipinapakita nito na ang mga reformang panrelihiyon na ginawa ng mga matuwid na hari ay talagang nangyari. Naalala natin halimbawa si Haring Josias. Si Haring Josias, noong ika-7 siglo, ibig sabihin ang sumunod na siglo pagkatapos nito, si Haring Josias, iniutos niya na linisin ang buong lupain ng Israel mula sa idolatria at mga imahe nito. At detalyadong isinulat din na iniutos niya ang paglilinis ng bundok ng templo dahil sa bundok ng templo ay may mga imahen. At dito nga ay nakikita natin ang isang sirang imahen sa ibabaw ng bundok ng templo.
At ito ay talagang akma sa sinasabi ng Biblia sa atin. At talagang kamangha-mangha na makita natin ito na muling nagpapatunay sa katotohanang pangkasaysayan ng mga salaysay sa Biblia. Salamat, Daniel. Todahraba sa papapakita ng lahat dito. Isauli na para maitago. Dapat talagang organisado dito. Kaya, salamat. Walang anuman. Walang anuman, masaya akong kasama kayo. Lahat ay magbigay ng shalom kay Dr. Yoav Farhi. Shalom. Shalom. Kumusta ka? Ayos. Siya ay isang dalubhasa sa mga sinaunang barya. Isa siya sa mga mananaliksik dito sa sentro. At hihilingin ko sa kanya na ipakita sa atin ang ilang mga baryang biblikal. Maupo po kayo. At may ilang magagandang bagay kaming ipapakita sa inyo. Kaya magsimula tayo sa tinatawag na mga barya ng balo. Wow! Jesus. Sige. At ang mga yon ay mga barya mula sa panahon ni Alejandro Geneo, ang hari ng Hasmoneo. Kaya makikita mo rito na ito ay mga bronseng barya. At iyon ang pinakamaliit na mga barya noong panahong iyon. Kaya kung Oo, pakitingnan mo. Ito ang isa. Wow! Tingnan mo to. naalala natin ang kwento ng balo, ibinigay niya ang 2 natitira niyang barya. Ibinigay niya ang kakaunti niyang meron. At napakalaking kahulugan ng kwentong ito kapag tiningnan natin ang barya. Makikita natin na maliit lang ang halaga nito. Isang simpleng barya lang. Ang pinakamaliit na meron nung panahon na yon. At ibinigay niya mismo ang 2 baryang yon sa templo. At sa tingin ko rin, basahin na natin ang mga talatang ito. Umupo si Jesus sa tapat ng lugar kung saan inilalagay ang mga ambag at pinagmamasdan niya ang mga tao habang naglalagay ng pera sa mga kahon ng handog. Maraming mayayaman ang naglalagay doon ng malalaking halaga. Pagkatapos, may isang mahirap na biyuda na lumapit at naghulog siya ng 2 maliit na baryang tanso na halos walang halaga. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na biyudang ito ay naglagay sa kahon ng mga handog ng higit pa kaysa sa lahat ng iba pa. Lahat sila ay nagbigay mula sa kanilang kalabisan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, ay ibinigay ang lahat ng mayroon siya upang mabuhay." Isa pang biblikal na barya na meron tayo rito ay ang pilak na kalahating siklo na barya. Mula sa panahon ng pag-aaklas ng mga Hudyo laban sa mga Romano. At gaya ng alam ninyo, noong panahon ng ikalawang templo, bawat lalaking Hudyo na lampas 20 taong gulang ay kailangang magbigay ng kalahating siklo bilang ambag sa templo bawat taon. Sa isang bahagi nito, nakasulat ang Yerushalayim HaKadoshah, banal na Jerusalem, sa sinuunang pitik Hebreo, at sa kabilang bahagi naman ay nakasulat ang Chatzi HaShekel, kalahating siklo. Dahan-dahan lang po, pakiusap. Mga kaibigan, kailangan nating ingatan ito. Ikumpara ninyo ang baring ito sa isa pang nakita natin. Makikita natin na mas malaki ito, mas mabigat. Gawa rin ito sa mas mahal na material na pilak. At kapag pinag-uusapan natin ang mga baryang biblikal, wala nang mas biblikal pa rito. Nakasulat dito ang banal na lungsod ng Jerusalem at ang kalahating shekel, at naalala natin ang iba't ibang bahagi ng Biblia na tumutukoy sa pagbabayad ng kalahating shekel. Parang ito ang taunang buwis ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo. Kaya, noong panahon ni Jesus, talagang nagbibigay ang mga tao ng ganitong klase ng barya taon-taon para pambayad ng kanilang buwis. At binabasa natin ang mga kwentong ito. Naririto ang buong bigat ng panahon at kapangyarihan habang hinahawakan natin ang kasaysayan, talagang kamangha-mangha. At hindi ito matatagpuan kung hindi dahil sa napakagandang proyektong ito, mananatili pa rin itong nawawala at nakakalimutan sa kasaysayan. Salamat Dr. Yoav sa pagpapakita ng mga barya at pagbabahagi ng kaalaman. Papapatuloy na kami sa pamamasyal. Salamat! Walang anuman. Sa daan-daang libong mga arkeolohikal na natuklasan ng proyektong ito, ang pinaka nakakonekta ako ng personal ay ito. Tingnan ninyo ang batong ito. At hindi lang dahil maganda at inukit ito, makikita ninyo rito ang mga representasyon ng mga halaman. Pero ang talagang espesyal dito ay mahigit 2,000 taon na ito
at isa itong orihinal na bahagi ng templo na Jerusalem. Mas partikular, ito ay piraso ng isa sa mga pasukan ng templo ng Jerusalem. Kaya kapag binabasa natin ang mga tekstong biblikal at naririnig si Jesus kasama ang pamilya niyang pumapasok sa templo, siya ring pumapasok sa templo sa kanyang matagumpay na pagpasok. Kapag binabasa natin ang tungkol sa mga propeta, tungkol sa mga hari na dumaan sa lugar na ito, na pumasok sa templo, malaki ang posibilidad na literal silang dumaan sa tabi ng batong ito. Ang batong ito ay isang patotoo ng Jerusalem sa kanyang kasikatan, ang Jerusalem noong unang siglo. At talaga namang nakakakita tayo dito ng isang napakahalagang bagay. Dahil sa totoo lang, hindi nawawala ang mga taong sumusubok burahin ang Israel sa mapa. May mga taong lumalaban para sirain ang Israel pisikal, at nakita natin ito sa mga mRNA digmaan nitong mga nakaraang taon. Pero, ang mga taong ito ay hindi lang sinusubukang sirain ang Israel pisikal, kundi bahagi ng laban nila laban sa Israel ay ang burahin ang kasaysayan ng Israel. Burahin lalo na ang kasaysayan ng bundok ng templo na may mga taong nagsasabi ng mga absurdong bagay tulad ng hindi raw kailanman umiral ang templo ng Jerusalem o hindi raw ito nasa bundok ng templo. May mga taong nagsasabi na si Haring David, na si Haring Solomon ay hindi kailanman umiral, na pinagdududahan ang kasaysayan ng Israel at ng Biblia. At dahil dito, para sa lahat ng nadududa, panuuri ninyo ito. Mayroong mga buong pananaliksik na arkeolohikal para patunayan ang kasaysayan. Ang batong ito ay bahagi ng ating kasaysayan at walang sinuman ang makakabura nito. Kahit na maraming sumubok, pati na ang mismong Waqf, noong itinapon nila ang lahat ng lupang iyon na may mga natuklasang arkeolohikal, malinaw ang layunin nila. Narito tayo para ikuwento ang kasaysayan natin. At ang batong ito ay naguugnay din sa akin sa isang talata sa Biblia, Awit 102, kung saan nakasulat, "Iniibig ng mga lingkod mo maging ang iyong mga bato at naawa sila sa iyong alabok." At iyan ang nakikita natin sa biblikal na arkeolohiya. Iniibig natin ang mga bato, hindi dahil sinasamba natin ang mga bato mismo, kundi dahil sa kasaysayan ng mga batong ito. Dahil ang mga batong ito ay nagpapaalala sa atin ng ating makasaysayang koneksyon sa Diyos at sa lupain ng Israel, at ang alikabok literal na dinadala natin hanggang sa ngayon. Kaya, ang proyektong ito ay may napaka-espesyal na lugar sa aking puso. At gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nanood ngayong araw. Maaari rin kayo mag-iwan ng komento dito kung alin sa mga natuklasan ang pinakagusto ninyo. At magkikita tayo sa susunod na linggo.